Magandang morning. So, sa palagay ko, maganda talaga para sa inyo ito yung morning. At palagay ko, masaya ang Pasko na mga MUP personnel. But sa EAP lang yung tinutukoy ko. Other than EFP, hindi ko rin alam kasi hindi ko pa napapasukan yung problema nyo. Ang pinasukan ko lang dito ay yung sa EAP, which is ang tagal na yung sinasabi ng MONES o differential ng 2000 to 2013 na naibigay noong June 2017. So, ito yun. Maganda ang Pasko nyo. Maganda. Pero, bago ang lahat, pasalamatan ko yung mga BOD MONES or BOD widows dahil sa suporta nila sa akin, nagawa ko ang hindi naman masabing responsibilidad, nagawa ko bilang advokasya ng vanguard of democracy, which is anti-corruption and anti-communism. So, ngayon, nakapokus tayo sa anti-corruption, Dahil sa effort ng BOD Widows Support, nagawa natin na ma-pressure ang Pension Gratuity Management Center ng Armed Forces of the Philippines. I'm sorry for the words of AFP-PGMC kasi kung hindi nagkaroon ng delay ang sinasabi ko, wala akong sinasabing kung saan nyo mang ginamit yung pera. Biruin mo, nirelease ang pondo 2017, June. Tapos umabot na matatapos niyang pagbibigay December 2023. Ilang years yung na nakapending yung pera. Sabi nga natin, ang management center ay papel lang ang kanilang hinahawakan. Normally, alangan naman pera, hindi naman kay bangko para humawak kayo ng pera. Or finance. Sa finance nga, hindi na humawak sila ng pera. Puro cheque o papel lang. Okay. So much for that. Bago ko ituloy yan, i-like and subscribe and shares this post or my punto por punto. Pupuntuhan ko dito. Pero bago ako magpunto por punto, tumalon na kayo sa inyong kinakaupuan o kinatatayuan ngayon sa announcement ko. So yung MONES na matagal na nating hinihintay, according to the pronouncement of National Defense Secretary Teodoro and according to media announcement ni Albi Bautista bilang spokesperson ng EAP, civilian na ngayon mga spokesperson ngayon, ay pakinggan nyo, magtumalon na kayo dahil nasabi na nila tatapusin nila bago matapos ang taon na ito. So, masaya ang Pasko. Pero doon lang yon sa MONES ng, ano ba yung MONES naman yan? Pero ang dami kong paliwanag, basta retired ng June 2012 pababa hanggang 1990, 95, 1970, kasama kayo sa MONES. Kung, widows ang tinutukoy ko dito, kung ikaw ay hindi nakatanggap ng yung asawang hindi nakatanggap ng 2017 or 18 ng differential ng 2000 to 2012 June, ay makakatanggap kayo. So yung differential naman sa mga enlisted at saka officers na hindi nakakatanggap nung differential ng 2000 to 2012 ay matatanggap nyo na. Pero ang question lang dyan, mga kaibigan, huwag tayo magpakasiguro, magtiyaga rin kayo tumawag na sa Viber kasi baka nga magkakaroon ng problema ang papel mo pagdating December, malungkot ka kasi hindi mo na verify ang pangalan mo kung may problema sa papel mo hindi.
enlisted sa pensioner, to include the widows ito tinutukoy ko, alamin nyo rin para hindi maging malungkot ang inyong December. Alamin nyo para sigurado tayo. Okay. Pero ang kawawa dito yung PGMC na tagasagot kasi sa dami nyong tumatawag, hindi talaga kayo masasagot. Siyempre, kung dalawa lang cellphone nila, nako, hindi talaga nila kayang sagutin yan ng karakaraka, makatsamba ka lang. Okay. Pero ang tanong ko lang dyan, kasi kung walang problema na ginawang problema ng PGMC, walang maraming magtatawag. Yun lang yung masasabi ko dyan. Ano? So, ito yung sinasabi ko, susuportahan ito mamaya ng radio program ng AAP. May radio program ng AAP. Doon i-announce ng PGMC ang release ng Muniz at saka others. Pero mayroon kasi akong question doon. Muniz lang kasi ang in-announce ni Bautista. Mayroon pa tayong hinahanap na differential ng 2019, January to May. 5 months rin yun na hindi naibigay kaagad. Para lang sa enlisted personnel ito at asawa ng enlisted men, yung widows. So, mayroon pa kayo hinihintay. At siyempre yung prior years, normal yan, normal process yan. Yung mga naiiwan, yun ang delikado. So binabanggit natin yung 2019 differential at saka may mga ibang differential. Ngayon, kung mga alam nyo na nag-iisa ka lang may problema tapos tinatawagan ka, hindi ka sinasagot, sumulat kayo sa PGMC para documented. After ng sumulat na hindi kayo sinasagot, tawagan nyo ako para tulungan kayo sa paano sasagutin ka ng PGMC. Pero dahil nga dyan, mayroon pa rin akong kini-question kasi dyan bakit ayaw nila mag-appear sa Anti-Red Tape Authority? Ano ang umiiwas ba sila sa sasagot na kahit may sanction, may punishment sila? Kasi violated nila ang batas, Republic Act 11032. Very clear. Very clear. You violated the law. Very clear yan Bakit? Sabi natin na nagpending sa DBM. So you explain properly to the concern. Yun yung nakasaad sa batas For example, within 15 days, hindi nyo na comply ang trabaho nyo, you explain. But yung sinasabing prior years o yung 2 to 3 months processing, normal yon. Hindi mo na dapat kailangan isagutin nyo kasi nasa normal process. Pero yung hindi nyo ma-release kaagad, for how many years, o sabihin natin after 3 months, hindi nyo na ibibigay, mag-explain kayo. Katulad dito, ginagawa nyo na nga sa radio program. Pero kung hindi namin ginawa yan, wala kayong ganong effort. Yun yung question namin doon, mga kasama. Effort naman. Kasi maraming walang alam, walang communication. Effort tayo. Trabaho nyo yun Di ireklamo nyo kung hindi nyo magampanan para hindi sa inyo ang sisi. Para hindi sa inyo sisi. Pero yung 6 years nag-aantay, asan yung pera? Magtanong, saan ang pera? Hindi ko kaya sagutin niya. Kaya nga nagreklamo tayo. Tatanungin nyo nasaan yung pera. Bahala na kayo mag-isip ng masama. Masama lang yun Pero pag humarap kayo sa Anti-Red Tape Authority, lalabas ang masama. Pero kaya ayaw lumabas, lumitaw sa hearing. Pero anyway, kakalampagin ko ang Anti-Red Tape Authority. Pag hindi nila kaya, sasabihin ko doon sa Anti-Red Tape Authority, ito, mark my word, isara nyo na ang opisina nyo. Mga inutil rin pala Anti-Red Tape Authority. Wala kayong kakayahan. Kumuha kayo ng power. Pag wala, isara nyo yan kasi nag-aksaya lang tayo ng pundo. Hindi rin pala nagagamit. And alisin ninyo yung batas ng Republic Act 11032 kung hindi nyo kayang patuparin ang mga ahensya ng gobyerno. Para ano yun? Naglulukuhan tayo. Ibig sabihin, mas matapang yung mga violators kaysa sa authority. Meron bang ganun? So, pasensya po kayo. Pasensya kayo mga kasama kong Pilipino, kababayan ko at lalo sa ahensya ng gobyerno. Kasi ang advokasya ng
BOD ay nilalabanan ang mga inutil sa gobyerno at ang communism. Yun yung advokasyan ng BOD. Kaya pasensya tayo. Kapag inutil kayo sa opisina nyo, anumang ahensya kayo ng gobyerno, hindi namin aatrasan yan. Kaya malapit-lapit na namin pa-explainin o ipa-anti-red tape yung Malacanang Action Center. Ano? Kayo magbabanggaan. Kasi kung hindi nyo makaya, ipapasara ko rin kayo. Pero salita lang yun kasi hindi ko naman alam kung susunod sila. Pero batas ang pinag-uusapan natin dito eh. Alisin na ang batas kung walang sumunod sa batas. Ganun lang kasimple. Ha? Malacanang Action Center, ayusin nyo yung service nyo dyan. Yun yung inaplayan ko, yung Malacanang Action Center. Dahil pag tinanong ko ang ating Pangulo, Sir, ito bang programa natin? Ito bang 888 Malacanang Action Center ay lahat ba natin ay pasundin according to the law? Pag sinabi niya yes, ay umingat na kayo. Pero pag sinabi niya na selective or hindi na lang kumibo, ayaw ko na rin kasi maiipit lang naman ako. So much for that. Pakinggan nyo ang tape, ang information galing sa radio program ng AFP na kung saan ang PGMC nagkaroon ng announcement. Salamat. Pakinggan nyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga natatanging accomplishments at serbisyong pangkaunlaran ng Armed Forces of the Philippines, mga mahalagang serbisyo at benepisyong hatid ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na sasagot sa inyong mga katanungan, pinagsama sa isang oras na programa, Usapang Serbisyo. Problema man ang humarang, paniguradong baliwalayan, hindi kami umaatras sa kahit na anumang laban. Kami ang Kawal Pilipino, taglay namin ng tapang. Isang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng ating programang Usapang Serbisyo. Ang Usapang Serbisyo mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa ating himpilan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. 1134 kHz sa inyong mga talapihitan sa radyo, mga katropa. At syempre, wag natin kalimutan i-like, i-share ang ating programa na mapapanood at mapapakinggan sa ating Facebook Live, YouTube account at Twitter account ng EFP Radio DWDD. At syempre mga katropa, magandang umaga rin sa ating mga katropa na mga maagang nakatutok sa ating programa. Good morning sa inyo dyan. At syempre good morning sa ating mga taga-utag. Good morning sa pamumuno po yan ni General Bernardo Fortis. Sisilbi sa bayan. At syempre mga katropa, magandang umaga rin sa ating mga katropa. Yan ang ating munang unahin. Siyempre yung ating commander ng CRS-EFP, walang iba kundi si General Arben Lagamon. Taglay namin ng tapang. At syempre mga katropa, good morning sa ating group commander, station manager, walang iba kundi si Major Senon Pansito III.
At syempre mga katropa, good morning sa lahat. Ang ating makakasama sa loob ng isang oras na programa, ang makakaagapay po natin dyan sa technical side. Walang ko kontra, ang sexy sa Double D. Walang iba kundi si Miss Leonor Tanap. Wala talagang ko kontra dyan, nag-iisang sexy sa Double D yan. Okay. Ay mga katropa, syempre ngayon ay Miyerkules, second week, tama ba? Third week of, third week na pala tayo, malapit na talaga. Third week of October na po mga katropa, Wednesday mga katropa ha. So ayan na nga yung pangako natin na ang ating programa ng EFP-PGMC ay magiging 2 beses na sa loob ng isang buwan. Ayan, kasi dahil dais nating pagbigyan yung ating mga, syempre mga listeners at mga viewers natin na mga maraming tanong tungkol sa EFP-PGMC, tungkol sa kanilang mga update ng kanilang mga dokumento sa pension at siyempre yung iba pang mga kinakailangan nila na malaman sa ating EFP-PGMC. Kaya kung kayo ay may mga katanungan, yung ating mga viewers dyan, kung kayo may mga katanungan, mag-comment lamang kayo dyan sa ating comment box at para masagot magbasa natin at masagot ng maayos ng ating panauhin ngayon dito sa ating programang Usapang Serbisyo. Siyempre mga katropa, makakasama natin ang ating kastropang si Sir Al Bautista. Tama ba, Bautista, sir? Oh, yan, di ba kung nagkamali? Good morning kay Sir Al Bautista. Actually, Alvio Bautista. Mahaba ang pangalan na sir eh. Kaya Alvio lang ang pagkakaalam kong mas mabilis. Kaya mas pinaiksi pa natin. Katropang Al, good morning sa'yo, sir. At siya po ang ating spokesperson ng EFP-PGMC. Thank you so much, Ma'am Beth. Muli, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. At sa ngalan po ng aming Chief, Colonel Lupena, naririto naman po kami dito sa DWDD para umagapay sa mga katanungang inyong ibabato kay Ma'am Beth, para po masagot natin kaagad. Dati po kasi it will take 1 month bago po masagot. So sabi ni Ma'am Beth, baka naman po pwede iksian. So pinagbigyan po yung request ni Ma'am Beth. Kaya nandito na naman po kami ngayon. At magiging regular na po ito every first and third Wednesday of the month. Ayan po. At ang magiging kaagapay po natin sa mga susunod na buwan ay si Major Cañada, At baka makalimutan kong batiin. Mukhang hindi ko yata nabati noong nakaraan, Ma'am Beth, ang aming matipuno at very aktibo na acting commanding officer ngayon ng PG3 na operations at ang current na PG4 namin, si Major Leonardo. Sir, nabati na po kita ngayon. Baka naman, pwede pa akong isama. Aba, yan lang. Okay, ayan. Kaya pala. Ayan mga katropa. Ayan, syempre, bago po tayo mag-umpisa sa ating mga katanungan, meron tayong baon-baon dito mga tanong tungkol naman sa kanilang mga kinakailangang mga dokumento, preparation for retirement. Mga katropa. At syempre, batiin ko muna yung ating mga nakatutok maagang nakatutok sa ating programa. Kay Ella Mercado, good morning. At syempre, kay Kaasi Admiran, good morning katropang Beth and God bless po. At syempre, kay kay Nora Amor, good morning Philippines. Have a nice day, sir, ma'am. Good morning both of you. And God bless you always. And always be safe to all of you. Watching from Singapore. Good morning sa iyo, ma'am. At syempre, kay Mulong Sarangco. Ayan, good morning sa iyo, sir. At Sarangco Bautista Lina, good morning from Sarangco family and advance happy birthday. Happy 18th founding anniversary ng EFP-PGMC. Mag-anniversary pala. Happy anniversary. Sabi niya, this video share to Sarangco groups. Thank you po, sir. At syempre, andyan din si Aji Nio. Good morning po. At syempre, si Pobring Yaya. Good morning po, Ma'am Beth. Pobring Yaya from Antipolo City. Bernadette Manim Team Katapang. Good morning po, Sir Alvio Bautista at Ma'am Beth. God bless po sa inyo at pakibati po ang lahat ng admins
and members ng Sarangco ETBP. Yan, good morning sa inyong lahat dyan at Sarangco. Sir, saan nga ang Sarangco, sir? Ang Sarangco po is a retiree organization, founded and being presided by Romulo Mulong Bautista Lina. Bautista po siya pero hindi po yan kamag-anak. Tinanggi. Itatanggi ko po kasi lagi sinasabi, kaya ko daw pinagtatanggol dahil kamag-anak ko eh. Yan po ay Kaapelyedo. 55,000 sila sa Sarangco at iba pa mismo, but internationally, more than 150,000 na po sila. Wow, ang dami. Opo, ganyan po sila kadami. Kasi dun sa Sarangco po, kasama po nila dyan yung BFP, lahat ng other MUPs, yung Coast Guard, NAMRIA, PNP, pati mga retired AFP personnel po natin. Ayan. BJMP. Oo, sige, share ng ating programa, mga katropa, para naman malaman ng ating mga katropa, inyong mga kasamahan dyan, na siyempre meron tayong programang ganito at yung kung kayo ay may mga katanungan, agad-agad po nating mabigyan ng solusyon. O, di ba? Sabi na si Celestino Vilones. Good morning po, Ma'am Beth, from PMRest SF Balyones Cell. Ano ba? Hindi ko Alfredo T. Ravina. Good morning po, Ma'am Beth at Sir Alvio Bautista. And also all members of Sarangco, especially to founder Amolong Lina, watching from Alaminos, Pangasinan. Good morning sa inyo dyan, mga taga Alaminos, Pangasinan. Okay, umpisahan po natin muna doon sa aming pag-uusapan muna ni Sir Alvio. Kasi siyempre, nung mga nakaraang pag-uusap namin dito, may mga nakabinbin po tayo, Sir, tungkol po doon sa mga katanungan ng mga munis. Munis po muna tayo, Sir, kasi inaabangan nila yung munis kung asaan na ba sila o malapit-lapit na ba yung kanilang paghihintay. Asaan na daw ba ngayon ang munis? Ayon po sa aking pag-usap sa kanilang NCO kanina kay Sir De Velos, hindi pa rin po nagbabago yung kanyang pronouncement na pipilitin po na hanggang December ay makapag-payout na po. Opo, doon sa mga munis claims. Po? At sa dami po kasi ng hindi pa natapos. Kasalukuyan po, pero siyempre may mga problemang records, kaya po nabibinbin pa yung iba. As far as the record that was given to me a while ago, ang number of claims, kung pag-uusapan po natin, aabot po ng 100, na nasa payroll natin is 276,197. Ganun po kadami. Kadami. Ang nabayaran na ng AFP Finance Center is 169,670. Okay. Anong taon po yan, sir? Yung buong 2000 to 2013 February. Okay. Pero sige. remember po, yung mga nagretiro ng July 2, 2012 pataas, wag na pa ninyong asahan na meron pa kayong differential. Okay. Kasi po, kumbaga, nung mag-retire kayo, yung new rate na po ang naibigay sa inyo. So, yung mga nagretiro lamang ng June 1, 2012, pababa. Yun po yung may differential. Ayun, malinaw. At ang monis na tinatawag natin, nag-umpisa po kaming magbayad June of 2017. Kung hindi po sila nakatanggap mula nung June 2017 at nakamatayan na po nila ito, pensionado, be it pensioner, principal pensioner o beneficiary pensioner, yun po ay nagiging monis o nagiging pamana. So kung namatay po bago matanggap yung differential na yon, it now becomes monis. So yun po yung tinatawag natin na pamana na siya. So iba po ang treatment sa pamana versus doon sa pagtatransfer lang ng pensyon. Ayun, okay. Malinaw po mga katropa ha. Ito, may katanungan tayo dito mula po naman kay Nelia Alido Montefrio. Good morning po. Last 2017, ipasa ko po ang requirements ng munis
2000 to 2013. Noong 2017, 2019, may natanggap po akong text message ng PGMC na may munis ako itong October lang, first week. Nagbigay din po ako ng requirement sa RLU ng Baguio. May aasahan po ba akong munis? Thank you po, Sir Alvio and Ma'am Beth. Linawin po natin, hindi po lahat pinagpapasa. Kumbaga, ang differential po, magpasa kayo at hindi, ipoproseso po yan. Kung may kulang ang mga dokumento ninyo, doon po namin kayo tatawagan upang makapagsumiti kayo ng mga kakulangan dokumento. Ganun po kasimple. Wag po nating porke nagpasa kayo, meron na kaagad. Remember, ang qualification po para sa MONIS ay yung hindi pa natatanggap na differential na nakamatayan na ng pensionado, be it principal pensioner or beneficiary pensioner. Okay, so na yan malina. Pero may matatanggap ba siya, sir? Kung sakali. Provided qualified po siya, ma'am. Okay. So kung nagretiro po ang asawa niya before June 1, 2012, at namatay siya, hindi niya natanggap yung kanyang differential, yun, matatanggap po nung kanyang tagapagmana. Ayun. Hindi po anak o hindi yung asawa lang, tagapagmana. Okay, ayan po, malinaw po ma'am, antay-antay lang. Ito po yung sinasabi namin palagi ni sir, basta't maghintay ka lamang. Okay, sikat na sikat yan basta't maghintay ka lamang. Okay, Ramon Embuedo. Good morning po, Sir Alvio, at siyempre sa ating Anchor Ma'am Beth. Ganon din sa aming founder na si Molong Lina, watching from San Fabian, Pangasinan. Ayan, good morning sa inyo dyan. Okay, tuloy-tuloy po natin at syempre andyan din si Richie Lerin, ang ating katropa naman dyan sa mga kabagwis dyan sa Antipolo City. Ayan, okay, tuloy po tayo. Ito pa sir, mayroon tayong baon pa rin dito, katanungan. Ito po ay isang malapit nang magre-retired. O kumbaga siguro ilang araw, ilang months na lang siguro magre-retired na. Ito yung katanungan po niya, no? Ano daw po ba ang makukuha ng mga sundalong magre-retiro at kailan po nila makukuha ang mga ito? So, when immediate benefits po ito, sir. Isagutin kong pahapyaw, please take note na ang PGMC po ay pension ang aming concern. Okay. So, yung mga benefits tulad nung kung ano man yung naging contributions ninyo, makukuha po ninyo yun kasi kayo po nagbayad nun. At saka, yun pong sinasabi nating commutation ng leave balances. So, kung may mga leave balances kayo, yung commutation po, it's not from us, kundi sa Major Service Commands. Okay. So, kung kayo po ay isang army, sa PGAB Army po kayo makipag-ugnayan para po doon sa inyong commutation. Okay. Lilinawin lang po natin, ang PGMC po ay purely pension lang po ang aming hawak. Okay, so ito pa, kadagdagan. Gaano katagal na pinoproseso ang mga benepisyo ng pwedeng matanggap ng isang sundalong nagre-retiro na? So, pag magre-retiro po ang sundalo, usually po niyan 6 months before, dapat nagpo-proseso na siya. Kasi dapat dumating po sa amin ang papel o ang inyong folder. Hindi po kayo ang magdadala, dadaan po sa Major Service Command. Uulitin ko po, Major Service Command lagi ang panggagalingan yan, papunta po sa amin. At dapat nasa amin na not less than 3 months bago po yung date of retirement ninyo. Okay. Kasi remember po, 2 to 3 months po ang processing nung mga documents na yan para po maisama kayo sa mga tatanggap ng pension. For example po, ang gusto ninyo ay lump sum. So yung 36 months lump sum ninyo ay maipoproseso. Kung sakali direct pension naman, yung direct pension ninyo ay maipoproseso din po. So ganun po yun kabilis. Kumbaga, wag lang po kayong magpapasa ng ipit na sa araw kasi definitely mabibinbin po yung pagpoproseso nun. Okay, 3 months before siya mag-retire. Dapat 6 months po 6 months. sa Major Service Command Okay. kung saan siya na he or she belongs. Dapat maiparating po sa amin not less than 3 months bago po ang retirement date. Okay, ayan. So kailangan pala mag-prepare na kung malapit na silang mag-retire Kasi para yung iba katulad ni Sir Marayan, hindi po ba? Pa-retire siya ng December pero
early on, ano na siya, nagpa-process na siya ng kanyang mga papeles. Opo, Okay. ganun po. At ano-ano naman daw po ang mga dokumento na dapat ipasa sa pag-claim ng mga immediate benefits? Pag-claim ng immediate benefits. Mga documents. Tulad po na nabanggit ko, pension po yung sa amin. Ano po? So, definitely, marami po yun. Kung sa checklist, mahigit 10 po yun. Unahin na natin yung inyong clearance sa unit at saka sa Major Service Command ninyo, yung inyong SOI, mga different documents, pertinent documents po, pati po yung leave credits ninyo, etc. etc. Nandun po sa checklist. If you want, you can visit our website. Nakapost po doon yung mga list ng requirements. Hindi ko po memoryado, sa totoo lang. Ayan po ha. Ayan, yan mga katropa. At least nasagot naman ni Sir Alvio. At syempre, ito pa, last na lang niyang katanungan, ano ang mga financial benefits na makuha bago dumating ng araw ng retirement ng isang sundalo? Again, when with pertains to AFP-PGMC, wala pong ibang benepisyo na matatanggap mula sa amin. Ang matatanggap po ninyo mula sa Major Service Commands ninyo, yun po, yung katulad ng commutation. Yun po yung mga immediate benefits. At saka yung mga contributions po ninyo. Kahit po honorably or dishonorably discharged po yan, makukuha po ninyo kung ano yung i-contribute ninyo. Ayan, okay. So, ayan po ha. At hopefully, nasagot naman ang iyong katanungan. At syempre, yung mga papers dapat i-prepared na kung malapit na mag-retire. At syempre, i-forward na yan doon sa major service kung Army ka man or Air Force. Mas matagal yata ang sa Air Force. Mas mabilis yata ang sa Army. Oo, sabi nga nila. Okay, sabi ni Arlene Sangkay Mag-Usara, good morning po katropang Mambet and katropang Sir Al at sa lahat, God bless us all. Kay Ronnie Ambong, morning Sir Alvio at Mambet, watching from Visayas. Oy, good morning sa inyo dyan sa Visayas at saan man sa Visayas, may buntag ninyong tanan, mga taga Bisaya, okay? At syempre, at yung ating mga katanungan pa, okay, tuloy-tuloy po natin. Kayo po ay may mga dagdag pang katanungan. Siyempre, ano lang kayo dyan sa ating comment box. Okay, tuloy po natin. Sir Alvio, ano pa ang ating merong dapat i-discuss para sa ating mga listeners? Bago ko po makalimutan, Ma'am Beth, magkakaroon nga po pala kami ng caravan. Opo. So, please take note of the dates po. On October 24, 2023, information drive po sa Barangay Calaucan, Covered Court, Manawag, Pangasinan. On the 26th, DPS Compound, Baguio City. Aba? Opo. So, Region 1 at saka CAR, meron po tayong gaganapin na info drive. Then, on the 28th, sa Cagayan de Oro naman po, sa Gymnasium. Palayo Opo, Camp Edilberto Evangelista, Fort ID, Philippine Army, Cagayan de Oro City. At sa 29 ng October, West Mincom. Sa Gymnasium po ng Camp Don Basilio Navarro, Upper Calarian, Zamboanga City. Opo, pangungunahan po yan ng dalawang matitipunong opisyales namin. Nabanggit ko na po kanina, ang pangalan po ni Major Albert G. Leonardo, Philippine Army. Yeah. At saka yung sa ano po yon, sa Manawag at saka sa Baguio. Okay. At yung team naman na pupunta ng Cagayan de Oro at Zamboanga, si Major Ranyon Ivert Anthony M. Cañada, Philippine Army. Okay. So pareho pong pagdating sa info drive, hasang-hasa na, ika nga. Oo, ayan, good luck po sa inyo. Abang-abang po kayo dyan, yung mga date na nabanggit ni Sir Al, para naman sa kanilang caravan dyan sa iba't ibang lugar. Usually po ba, Sir, pag nagsagawa kayo ng mga caravan, ano yung mga binibigay ninyong servisyo para sa ating mga, mag-retiro o mga retirees? Doon sa mga pag pumunta ng caravan, usual po yan lagi ay yung info drive. So, kung ano yung mga pagbabago o mga bago sa kanilang pensyon o kaya sa pamamaraan kung paano namin inaayos yung pensyon na yan. Okay.
Pero ang isa po sa pinakamatindi dyan ay yung pag-update sa kanila. Para Okay. hindi na nila kailangan pang pumunta kung saan-saan. Mhm. Kung saan nandun yung caravan o kaya nandun yung infodrive, pwede po silang magpa-update doon. Ayan, Pwede din okay. silang magtanong kung Mhm. ano yung, may mga katanungan sila tulad ng status ng kanilang mga benepisyo, yung claims po nila, ano po, Mhm. prior years man yan, Mhm. differential man yan, pwede na rin po nilang tanungin doon sa venue kung saan po ikakandak yung infodrive. Okay. So sa ganyan po ba, sir, halimbawa, gaano katagal ang sa bawat lugar na kayo ay mag-caravan, ilang oras o mayroon lang bang mga half day o whole day ang inyong isinasagawang caravan sa bawat lugar? Madalas po 8 to 5 yan. Ay, 8 to 5, so Opo. mahaba-haba. Opo. Ibig sabihin, ganun kadami ang ma-accommodate ng mga tropa, ano, Yes po. ating mga retirees din, ano? Opo. Okay, so marami-rami pala. So abang-abang po kayo, ha? Okay, good morning sa aking magandang pinsan dyan sa Lagro, Quezon City. Good morning sa lahat ng mga katropa. Si Angelina Kaliwan at syempre si Ate Virginia Kaliwan Biray dyan po sa Lagro, Quezon City. Okay? Sige, sir. Tuloy lang po tayo, sir. Baka makalimutan ko, Mm. siningilaw kanina, Ma'am Beth. Oh, sige, sige. Yung aming LSO, ano po? Ba't LSO lang daw? Dapat may pangalan. Sabi niya, oh, Sir Mark, salamat sa ibinigay mo sa akin na kodi ko. Ganon din si Sir Cortesa. Ano po? Dahil sa binigyan nyo ako ng kodi ko, mababanggit ko. Ano po? Ang last po na naibigay sa amin na, kumbaga, September po ito, Mhm. yung mga na-approve na yung kanilang Declaration of Beneficiary. Mhm. Pinrases po yan ng Declaration of Beneficiary Board. Mm-mm. So, pwede na po silang kumuha ng kopya nung kanilang DBB, ika nga, Mm-mm. para makapagpa-ID na sila sa PIVAW. Mhm. At the same time, pagkatapos ng ID sa PIVAW, pwede na silang pumunta sa AFP Finance Center para kumuha ng Letter of Introduction or yung LOI Mm-mm. nang makapag-open na sila ng account sa bangko. Ano po? Okay. Meron po tayong 3 servicing banks. Ano po? Yes, sir. Yan po yung required. Hindi po pwede sa ibang bangko. Mm. So sa Land Bank, who occupies mga 99% yata ng ano natin nasa Land Bank. Okay. Yung dating UCPB, wala na po. Napunta na rin sa Land Bank yan. So, yung DBP Mhm. at Veterans Bank of the Philippines. So, Ayan. yung 3 bangko na yan, dyan po kayo pwedeng mag-open ng pension account. Okay. Ulitin ko lang po, hindi po ordinary account to, pension account po ang i-open. Okay, so ayan. So ayan po mga katropa. O ayan na nabanggit na ni Sir Al kanina. O tuloy-tuloy na po yan, ha? At dire-diretso ang pag-usad ng inyong mga papel. Ayan, sabi ni Isabelita Jorgon Canizares. Good morning, Sir Al and Ma'am Beth, watching here from Australia. Oh, good morning. Kumusta kayo dyan sa Australia? Nagbabakasyon po ako dito sa anak ko. Uuwi po ako next year. Tanong ko lang po kung teka lang, huwag ka munang umalis. Ang dami kasi, sir, na tumatakbo. Ayan, sa Australia, ha? Next year, tanong ko lang kung kasali po ba ako sa Munis. Namatay po asawa ko year 2000. Postimos, Kia and Mindanao. Nagpa-update na po ako through Viber. Ay, mabuti, nabanggit po yan, ma'am. Ano po, yung isa sa pinaka-importante. Postumos. Meron Postumos. po kaming napakaraming tinatanggap na reklamo. Mapa 8888, mapa sa telepono, mapa sa sulat, at kung ano-ano pa po. Ipapaliwanag ko lang po, ano po. Ang AFP-PGMC po ay kasalukuyang nag-evolve. Papunta po. Meron na po tayong call center. Ano po? Ipagpaumanhin po ninyo at hindi pa po siya 100% na naka-full blast. Pero gumagana na po yung ating call center. Ipapaliwanag ko lang po kasi madalas hindi sinasagot yung telepono. Okay. Pagkatapos paano pong sasabihin hindi sinasagot Sabi namin doon, Viber call. Tapos Okay. tatawagan nila ordinary call. Hindi Oo, po talaga oo. sasagot. Pag sinabing Viber ang dapat yung gamitin, Viber po ang gamitin ninyo para makontak kami. Ayun. Kahit anong tawag po ninyo, kung hindi Viber ang ginamit nyo, doon sa mga Viber numbers, hindi po talaga kayo masasagot. Okay. Ngayon, para doon naman sa ordinary calls, mas lalo na. Mhm. Dito po, sa hawak ko na Telepono. hotline number Hotline. ng PGMC. Kung kausap ko na po yung isa Mhm. at may papasok
na tawag pa, hindi ko na po masasagot ng sabay yung dalawa. So, Correct. pipila po yun, hindi po ba? So, Correct. magmi-miss call na po yung isa. Mm-mm. Pero hahayaan po ninyo, babalikan at babalikan namin kayo. Ganon din po yung ibang naming numbers, mas lalo na yung Viber numbers. Babalikan namin kayo within 16 working hours. Ano po ibig sabihin ng 16 working hours? Within 2 days po. Binigyan po ako ng kopya ni Miss AJ Enano, ano po, yung papalit sa akin sa PGMC. Sige po. Viber alone, as of yesterday morning, 4,609 ang pending. Pagdating ng alauna, 10,280 na po. Ba? Opo. So, Dami. nakasagot. Ano po, yung mga unattended and calls namin, 5,273. Ang na-extract lang po from one Viber number account, 432. So, ganyan po kadami ang pumapasok sa amin na tawag araw-araw. Okay.